Eh, Magandang umaga, mga kapatid kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Corret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong tagapagligtas. Maraming salamat po. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Ito ang aming munting hiling sa inyo. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, narito po kami sa umagang ito. Kami po'y mag-aaral sa iyong salita. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong minsay na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral, mga kapatid kaibigan, sa Mateo Kapitulo 8, versikulo 23 hanggang 27. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 23. Nang makasakay si Jesus sa bangka, sumunod sa kanya ang kanyang mga alagad. Ito ang sinasabi dito sa 23. Nang makasakay ang ating Panginoon sa bangka, sumunod ang kanyang mga alagad. Sumakay din ang mga alagad. Ayan ang sinasabi dito. Tayo, mga alagad ng Panginoon, sumunod tayo sa Diyos. Sundin natin ang kanyang mga salita at kanyang mga sinasabi, dahil tayo ay mga alagad ng Diyos. Yan ang ibig sabihin dito. Sumama tayo kay Kristo. Sumakay tayo sa kanyang bangka. Tayo mga alagad ng Diyos. 24. Ito ang sinasabi dito sa 24. At dumating ang isang malakas na bagyo sa dagat. Ano pa? Matatabunan na ng alon ang bangka. Ngunit siya ay natutulog. Dumating ang malakas na bagyo na halos mapupuno ang bangka sa mga alon. Ito, mga problema na dumating sa atin. Halos hindi na natin makayanan ang ating mga problema, mga alon. Yan. Halos mapupuno ang bangka, pero ang ating Panginoon ay natutulog. Ang sabi rito, natutulog. Yan ang sabi rito. Sinubukan yung mga alagad kung ano ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Natakot ang mga alagad. Tayo, mga alagad, matatakot tayo pag may dumating na mga pagsubok, mga trahedya. Ayan. Anong ibig sabihin dito? 25. Ito ang sinasabi dito. Lumapit sila sa kanya at sinabi, ulitin ko nga, 25. Lumapit sila sa kanya at siya ay ginising na nagsasabi, Panginoon,
iligtas mo kami. Mamamatay kami. Yan ang sabi ng mga alagad. Ginising nila ang Panginoon nga natutulog. Pero hindi natutulog ang Diyos. Nakikita tayo ng Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Hindi natutulog ang Diyos. Kitang-kita tayo kung ano ang ating mga ginagawa. Pero, mga kapatid, kaibigan, ang sinabi dito, ginising na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo kami, mamamatay kami. Dahil natakot sila sa napakalakas na bagyo. Ginising nila ang Panginoon. Anong sinabi dito sa 26? Ito ang sinasabi rito. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot o kayong maliliit na pananampalataya? Kaya't bumangon siya at sinaway ang mga hangin at ang dagat at nagkaroon ng lubos na kapayapaan. Sinaway ng ating Panginoon ang hangin. Ang mga alon, sinaway ng Diyos. Dahil natakot ang mga alagad. Ang sabi ng Diyos, kayong maliit ang pananampalataya. Ang gusto ng Diyos na lakasan ang ating pananampalataya sa Kanya. Lakihan natin ang ating pananalig sa Diyos. Pag dumating ang mga pagsubok, lakihan natin ang ating pananampalataya at pananalig sa Diyos. Manalig tayo sa Diyos para hindi tayo matakot dahil ang Diyos ay kasama natin. Kasama natin ang Diyos. Pag tayo ay nananalig at tumanggap kay Kristo, ang Diyos ay kasama natin. Ayan. Mahal tayo ng Diyos, mga kapatid, kaibigan. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo ay maligtas. Kaya mga kapatid, kaibigan, ang Diyos ay nagmamahal sa bawat isa sa atin. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo ay maligtas. Sa pananampalataya, sa pananalig kay Kristo, sa pagtanggap kay Kristo, tanggapin natin ang ating Panginoon para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, kaibigan, si Kristo nagmamahal sa bawat isa sa atin. Buhay niya ibinigay niya sa atin para tayo ay magkaroon ng kaligtasan, para tayo ay makakatiyak sa ating kaligtasan. Pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan ang gusto ng Diyos, na tayo ay manalig at tumanggap sa Kanya para hindi tayo matakot pag may dumating ng mga pagsubok, mga problema. Hindi tayo matakot dahil ang Diyos ay kasama natin. 27, last verse. Ito ang sinasabi dito sa 27. Kaya't namangha ang mga tao na nagsasabi, anong uring tao ito na maging ang mga hangin at ang dagat ay
sumusunod sa Kanya. Yan ang sabi, anong klaseng tao? Ito, si Jesu Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Hindi ito totaling tao. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. At siya ay buhay na walang hanggan. Siya ay Diyos na tagapagligtas. Ang sinasabi dito, anong klaseng tao ito? Ang pagkakala nila si Kristo ay totaling tao. Si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Siya ay Diyos na tagapagligtas. Ayan ang ibig sabihin dito sa versikulo 27. Mga kapatid kaibigan, itong ating pinag-aralan, ito, patungkol ito sa pananampalataya, pananalig kay Kristo. Kailangan tayo ay manalig at tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan itong ating pinag-aralan na tibayan natin ang ating pananalig kay Kristo. Ngayong umagang ito mga kapatid kaibigan, kung sino man sa isa sa atin ang hindi nakakatiyak sa ating kaligtasan, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Ngayong oras na ito, baka magtanong kayo, paano ba matiyak ang kaligtasan? Ganito, manalig kayo kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan, mga kapatid kaibigan, pag tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong tagapagligtas, pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan. Basta sumampalataya tayo kay Kristo, basta tayo ay tumanggap kay Kristo, tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Anong sunod gagawin pag tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas? Ano ang ating gagawin? Ganito, magpabautismo sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Dahil mahalaga ang bautismo. Paglubog sa tubig, ilubog ka sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya, iyan ang katiyakan sa kaligtasan na namatay tayo kasama ni Kristo, nabuhay tayo kasama ni Kristo. Tayo ay mga bagong nilalang na, wala na ang dating pagkatao, tayo ay bago na. Pangalawang Korinto kapitulo 5 versikulo 17. Bagong nilalang na tayo, wala na ang dating pagkatao. Pag masamang tao, pag ikaw ay binago na, bagong nilalang ka na, mabuting tao ka na. Huwag ka na gumawa ng masasama. Ang gagawin mo ay mabubuting mga gawa. Ayan ang ibig sabihin yan. Bagong nilalang na. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Juan 5:24. Buhay pa tayo, pero nakatawid na tayo sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Bakit nakatawid? Namatay tayo kasama ni Kristo. Paglubog natin sa tubig, namatay tayo kasama ni Kristo. Pag-ahon natin, nabuhay tayo kasama ni Kristo. Ayan ang sinasabi na nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Naunawaan ba ito, mga kapatid kaibigan, itong ibig sabihin itong salita na ipinahayag? Tiyakin natin ang ating kaligtasan ngayong oras na ito. Kaya ang kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. Pangalawang Korinto kapitulo 6 versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayong oras na ito. Basta kayo ay naniniwala at sumasampalataya kay Kristo at tumanggap kay Kristo, nagkaroon
tayo ng buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Anong gagawin pag matapos mabautismuhan? Sundin natin ang kanyang mga utos. Yan ang sabi ng Diyos sa unang Juan Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Ang sinasabi, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ayan ang sinasabi. Ipasunod ang utos ng Diyos. Huwag natin itakwil ang utos ng Diyos. Huwag natin lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag natin burahin ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi ng ating Panginoon sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi niya binura ang utos. Ipatupad at ipasunod ng ating Panginoon. Dahil nasa utos ng Diyos ang palatandaan ng Diyos. Ano ang palatandaan ng Diyos? Ang palatandaan ng Diyos ang ikapitong araw. Yung Sabat. Dahil ang Sabat ay banal na araw. Ipinagpahinga ng Diyos. Nung natapos nitong paggawa nitong mundong ito, lahat ng nandirito sa mundong ito, ginawa ng Diyos, pati tayo, ang sinabi ng Diyos, nagpahinga siya sa ikapitong araw. Bakit nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Bakit sinabing nagpahinga siya? Para tayong kanyang mga nilalang, tayong kanyang mga hinirang, mga anak, dapat tayo sumunod sa kanya. Dahil para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Kaya naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ang ikapitong araw, yung Sabat. Yan. Ang sabi ng Diyos, kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Pag tayo ay sumunod sa Diyos. Kaya ang Sabat, palatandaan ng Diyos nga, kilala natin ang Diyos, kilala tayo ng Diyos. Ezekiel 20:20. Ayan. Kaya mga kapatid, kaibigan, kumplito ang pangangaral sa salita ng Diyos. Kaligtasan, tinuturuan tayo. Sino tagapagligtas? Si Jesucristo. Walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo lamang. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, kaibigan, lahat itinuro ng Diyos. Kaligtasan, bautismo, kautusan. Kaya nga sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Saan mabasa? Isaias, Kapitulo 66, versikulo 22 hanggang 23. Mababasa mo ron. Sa versikulo 22, mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo dyan. Sa versikulo 22. Sa versikulo 23, mababasa mo rin ang araw ng pamamahinga. Pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Pero dito, sa hawak ko na Biblia, sa hawak kong Bible, ito ay nakalagay dito ay Sabat. Lahat ng bansa pupunta roon para sumamba sa Diyos. Sambahin natin ang Diyos sa espiritu at sa katotohanan. Lahat ng bansa, ang sinabi, pag ikaw ay ligtas. Pero pag hindi ka ligtas, pangalan mo ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay, hindi ka makapagsamba ron, hindi ka makapunta ron. Dahil iba ang destinasyon ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay.
Ang destination nun ay lawa na apoy. Ang lawa na apoy, ayun ang pangalawang kamatayan. Ayun ang impyerno. Basta pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay, tiyak itatapon sa lawa na apoy. Pero, mga kapatid kaibigan, ngayong umagang ito, pag kayo'y naniniwala, pag kayo'y nananalig kay Kristo, pag kayo'y tumanggap kay Kristo, kayo ay may buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayun ang makapagsamba ron, yung mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil hindi makapunta ron ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Sa bagong langit, sa bagong lupa, nga pinaghaharian ng katarungan. Doon tayo magpapatuloy sa pagsamba ng ating Panginoon. Kaya nga sinabi ng Diyos, tinuturuan tayo dito pa lang sa lupa. Para pag makapunta tayo doon sa bagong langit, bagong lupa, ang samba ron ay sabat, hindi na tayo magtanong. Bakit? Sabat ang samba. Dahil dito pa lang, pinaalam na ng Diyos. Tinuturuan na tayo ng Diyos. Nga, ang samba ay sabat doon sa bagong langit, bagong lupa. Wala na tong langit na to, wala na tong lupa na to. Dahil binago na ng Diyos. Pati ito, katawan ko, nga nabubulok, palitan ito ng katawang panlangit na hindi na ito mabubulok, hindi na ito mamamatay kahit kailan. Ay pangako ng Diyos yan. Pag kayo'y naniniwala nitong minsay na to, magkita tayo doon sa bagong langit, bagong lupa. Doon tayo manambahan. Walang mga ribulto ron, walang mga imahen, walang mga ano pa dyan. Kay bawal sa panginingi ng Diyos ang mga ribulto o imahen o mga larawan. Bawal ng Diyos yan. Kaya nga ang sabi, sambahin natin ang Diyos sa espiritu at sa katotohanan. Yan mga kapatid kaibigan. Ito katotohanan. Wala itong halo na kasinungalingan. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Buhay ang salita ng Diyos. Kaya ito ipinangaral sa buong mundo. Itong sa kanyang salita. Ipinakilala ko sa buong mundo nga si Jesucristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Gawa 4:12. Ayan mga kapatid kaibigan, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Ngayong buhay pa tayo. Kaya ang kaligtasan ngayon, hindi kapag patay na. Akala ng iba, pagpatay ka na, saka kailigtas. Ngayon ang sabi ng Diyos. Kaya nga, siguraduhin natin, baka bigla tayong bawian ang ating hiram na buhay, hindi tayo tumanggap kay Kristo, tayo nananalig sa Kanya, ay tiyak, wala ang pangalan sa aklat ng buhay. Basta hindi ka nananalig, hindi ka tumanggap kay Kristo, tiyak, wala ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Kaya mga kapatid kaibigan, mahalaga ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay libre. Si Kristo ang gumawa nito sa krus sa Kalbaryo. Ang ibinayad ng ating kasalanan, buhay ng ating Panginoon. Ang ihinugas ng ating kasalanan ay dugo ng ating Panginoon. Kaya hindi ito kaya bilhin ng kahit sinong mayaman sa buong mundo, ang kaligtasan. Dahil, hindi ito kaya ng tao. Dahil buhay ng ating Panginoon ang ibinayad, ating kasalanan. Kanyang dugo ang ihinugas. Kaya mga kapatid kaibigan, paniwalaan natin itong mensahe na ito. Dahil ito ay katotohanan. Ito ang maghatid sa atin doon sa kaharian ng langit. Yan, mga kapatid kaibigan. Kung kayo narinig na itong mensahe na ito, basta kayo ay tumanggap kay Kristo ngayong umagang ito, magpabautismo, sumunod sa kanyang mga utos, tiyak, pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Corot YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoong tagapagligtas. Ipinakilala ko sa buong mundo na si Jesucristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Gawa 4:12. Siya lamang tagapagligtas, wala nang iba. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay na ito. Nga sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas.
Ito ang aming hiling at samot-alangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Amen.